magkakasama kahit sa isang screen. Pero alam po natin na kung ang dahilan ay para sa Panginoon, ay nandiyan ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya magandang umaga po at God bless everyone. At bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako ng maikling panalangin. Salamat po Diyos sa pagkakataon na ito na kami po muli ay makinig sa iyong salita. Dalangin po namin o Diyos na bigyan mo kami ng pangunawa para ang salita mo po, Panginoon, ay tumimo sa aming puso. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord! Hallelujah! At sa umagang ito, gusto ko pong makipag-usap sa bawat isa sa atin sa salita ng Panginoon at ang aking pinamagatan ng In God We Trust. Hallelujah! Kaya napakaganda po na ma-remind po ang bawat isa sa atin. Alam po ninyo yung pera ng United States, yung pera nila noon, nakasulat doon, In God We Trust. Hindi po, ibig sabihin, kahit may pera ka, hindi yan ang importante. Ang napakahalaga pa rin ay tayo po ay mag-trust sa ating Panginoon. Hallelujah! Ano yan ang Tagalog ni trust? Tiwala. Hallelujah! Praise the Lord! Okay, ating babasahin ang Salmo chapter 68, verse 19 to 20. Ito po ang ating batayan kung bakit sinasabi ko na sa Diyos tayo magtitiwala. Sabi niya dito, Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Our God is a God who saves. From the sovereign Lord comes escape from death. Surely God will crush the heads of his enemies, the hairy crowns of those who go on their sins. Okay, ito po ang ating pagbulay-bulayan sa umagang ito. At alam ko po na habang tayo ay nakikinig, ay pinapalakas po ang Panginoon ang ating pananampalataya. Kaya sabi po dito sa unang verse na ating nabasa, sabi niya, Praise be to the Lord. Napakaganda pong pakinggan. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Kaya po, napakaganda po yung arrangement ng program natin. Before tayo na makinig sa salita ng Panginoon, nagpupuri muna tayo. Dahil, dapat lang purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya, tayo po ay kumakanta, tayo po ay nananalangin, pinupuri muna natin ang Panginoon bago tayo makinig. Dahil habang tayo nagpupuri sa Panginoon, the blessing of God, sinashower po ang Panginoon ang kanyang blessing sa atin. Kaya, napakaganda po na kahit minsan lang tayo, isang linggo na may Bible study, kaya sana po na doon yung puso natin na bago tayo magsimula, ay sana nandoon yung desire ng puso natin na ay hindi ko po i-escape yung pagpupuri sa Panginoon dahil ito po ay napaka-importante. Napaka-importante po ito na talagang gamitin natin ang ating mga bunganga na pagpuri, umawit para sa Panginoon. Napakaganda po na tayo ay mag-clap para sa Panginoon dahil sabi doon sa salita ng Panginoon na clap your hands, all you people. Shout
unto God the voice of triumph. Doon po sa Psalm chapter 47 yon. Clap your hands. Kaya kung tao ka ng Panginoon, kung magpuri ka, mag-clap hands ka. Kung may kamay ka, mag-clap hands ka. O sino ang may kamay dyan? Mag-clap na. Para tingnan natin. Sige. Oh, praise the Lord. Kung sa Panginoon daw, mataas. Kung langaw, dito lang. Oh. Ano yung langaw? Doon lang. Pero kung sa Panginoon, mataas. Ano niyo yung langaw? Hindi tayo langaw eh. Tao tayo ng Diyos. Praise God. So, clap your hands, all you people. Shout to God with the voice of triumph. Kaya magpupuri tayo, mag-clap tayo, umawit tayo, dahil yan ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya sabi dito sa nabasa natin, purihin ang Panginoon. Bakit natin pupurihin ang Panginoon? Ang Diyos natin nagliligtas. Siya ang nagliligtas sa atin. Ang napakaganda pa dito, sabi niya, dinadala niya araw-araw ang pasanin ng nating hawak. Anong sabi niya? Who daily bears our burdens. You see? He is our Savior. Siya ang nagliligtas sa atin. Isa pang napakaganda dito, who daily bears our burden. Dinadala niya araw-araw ang pasanin natin. Kaya, tingnan ninyo kahit pa paano. Alam ko po, mabigat ang ating pinapasan. Mabigat ang problema natin. Hindi basta-basta ang problema ng bawat isa. Hindi basta-basta problema sa pamilya, problema sa dyan sa inyo, baka problema pa yung katabi mo. No? O minsan gano'n. But ang napakaganda dito, sabi niya, nandiyan ang Panginoon tumutulong sa atin sa problema natin araw-araw. Kaya kahit pa paano, nakakaraos tayo. Hindi natin namamalayan. Tingnan ninyo, ilang taon kayo dyan, ilang buwan kayo dyan. Malapit ng December. Hindi natin namamalayan, malapit na naman ang December. But we thank the Lord. Kung iniisip natin ang ating mga problema, ang ating mga sitwasyon, parang hindi natin kaya. Pero purihin ang Panginoon. Alam at alam ko po, mula nung nakikinig ka sa salita ng Panginoon, mula nakikinig ka sa mga ganitong pag-aaral sa salita ng Panginoon, alam ko po, napapagaan, at nabibigyan ka ng kalakasan. Hindi lang kalakasan, nabibigyan ka ng pag-asa. Kaya salamat sa Diyos, napakapalad po natin, dahil kahit pa paano, nandiyan ang ating Panginoon, araw-araw, tinutulungan po tayo. Kaya ito po ang napakaganda. Salamat na kilala natin ang Panginoon. Sa oras na parang hindi natin kaya, nandyan ang Panginoon na pwede nating takbuhan. Nandyan ang Panginoon. Kung nakalimutan ka ng pamilya mo, nakalimutan ka ng kaibigan mo, dahil sa kamali na ginawa mo, nahihiya na sila na magsabing, asawa ko, pamilya ko, manugang ko, o kapatid ko, nahihiya sila. Pero tandaan mo kapatid, nandyan ang Panginoon na kailanman hindi ka iiwanan. Nandyan ang Panginoon. Kung maaayos ang espiritual na pamumuhay mo, isusunod ng Panginoon ang mga bagay-bagay, aayusin niya kahit sa pamilya mo at sa lahat ng area ng buhay mo. Kaya, mga kaibigan, nandyan ang Diyos. Sabi niya sa kanyang salita, who daily bears our burdens. Araw-araw yan, mga kaibigan. Anong sabi niya? Sa verse 20, sabi niya, our God is a God who saves. Our God is a God who saves. Sabi niya doon, from the sovereign Lord comes escape from death. You see?
Alam niyo, sabi doon sa Romans, ang isang nananampalataya, ang hindi nananampalataya sa Panginoon, condemn na. Yeah? Condemn na. Ibig sabihin, ang direksyon ng kanyang buhay talagang sa impyerno yan. Pero, ang napakaganda dito, noong tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, noong naniwala ka na sa Panginoon, na-divert na yung daanan. Imbis na pagtungo ka sa kaliwa, dahil naniwala ka sa Panginoon na napako sa cross, kaya dito sa kaliwa, tama ba? Dito sa kaliwa. Dito sa kaliwa, napapuntang impyerno, dumaan ka dahil sa Panginoon, si Jesus, na naging tulay. Dahil kay Jesus na naging tulay na napako sa impyerno, ayan, imbis na patungo ka sa impyerno, naligtas ka, in-escapean mo yan, kaya patungo ka na sa padaan patungo sa langit. Yan po ang napakaganda doon. Kaya sabi niya dito, our God is a God who saves. And from the sovereign Lord comes escape from death. Imbis na patungo ka sa destruction, dahil sa Panginoon, mag-i-escape ka, patungo ka na sa langit. Sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po ang maniniwala sa Panginoon. Kaya kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo pa isinuko ang buhay mo sa Panginoon, ito na ang panahon mo. Dahil mahal ka ng Diyos, ayaw ka ng Panginoon na patungo doon sa distraction. Gusto ng Panginoon na tayo po. Alam niyo mga kaibigan, napakalungkot. Nung namumuhay ka dito sa langit, namumuhay ka sa kulungan, o namumuhay ka sa hirap ng buhay. Tapos, pagdating ng panahon na mamamatay ka, itutuloy mo ang paghihirap mo sa impyerno. Napakahirap yun. Di ba? Napakahirap yun. Ang napakaganda, kahit anong sitwasyon natin dito sa mundo, kung ang buhay natin ay nakatuon sa ating Panginoon, nakasigurado ang ating kaligtasan, ano man ang mangyayari kahit mamamatay tayo sa mundong ito, ang napakaganda, may pag-asa na pangako ng Panginoon na sinabi niya na may buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang dapat nating isipin. Ito po ang dapat nating isipin sa ating pamumuhay. Na kahit anuman ang sitwasyon, kahit anuman ang sitwasyon natin, kakapit tayo sa Panginoon. Idulog natin kung ano ang problema natin sa Panginoon. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. At sasabihin natin, Lord, ang buhay ko ipasakamay ko sa iyo. Wala na akong magawa, pero alam ko may magagawa ka, Panginoon. May magagawa ka, Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda po dito. At sabi niya dito, sa verse 21, sabi niya, surely, you see, surely, pinasigurado niya, surely God will crush the heads of His enemies, the hairy crown of those who go on in their sins. Yan. Mga kaibigan, tayong nananampalataya sa Panginoon, kung tayo'y anak ng Diyos, alam at alam natin, hindi lang tayo ililigtas sa Panginoon, kundi anuman ang mga sino man ang lumalaban, kumakaaway sa atin, kung tayo'y tapat sa Panginoon, alam at alam natin nandiyan ang Diyos na hindi tayo mababayaan. Kaya, alam at alam ko po, kung minsan hindi lahat ng nasa bilanggo ay nagkasala. Kasi kahit sa Biblia
kaibigan, walang mahirap sa Panginoon. Kung tayo'y talagang magpapakumbaba sa Kanya, sumunod sa Kanya, alam niyo, sabi sa salita ng Panginoon, God will erase. Anong Tagalog ng erase? Mabura. Ha? Mabura. Buburain ng Panginoon ang mga nakaraan natin. Di ba napakagandang pakinggan yun? Buburain ng Panginoon. Pero ang kondisyon ito, kailangan talagang isuko mong tunay ang buhay mo at patuloy na manalig ka sa ating Panginoon. I tell you, ito ang pangako ng Diyos. Kung talagang gusto mong burain ang Panginoon ang nakaraan na hindi ka aya-aya sa buhay mo, isuko mo ang buhay mo at sabihin mo, Lord, maglingkod ako sa iyo. At alam ko po mga kaibigan, ang dami sa inyo, ang alam kong nananalangin ng ganyan. Kaya pagdating ng panahon, ito po ang panalangin namin, pagdating ng panahon na palalabasin kayo ng Panginoon, sana itutuloy ninyo na magpagamit sa Panginoon. At kung gagawin ninyo yan, mga kaibigan, alam ko po maraming mabibless sa inyong buhay at mas lalo pa kayong gagamitin ng ating Panginoon. Mas lalo po kayong gagamitin ng Panginoon. Kaya sana po mga kaibigan, huwag po kayong mag-alala. Kung talagang isinuko ninyo ang buhay ninyo sa Panginoon, kung ang pamilyaman ninyo, ang mahal ninyo sa buhay ay ikinahihiya kayo, o nakalimutan kayo, o walang dumadalaw sa inyo, alam ninyo mga kaibigan, nandyan ang Diyos na pwede ninyong takbuhan. Lapit kayo lang sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoon, sino man ang lalapit sa akin, hindi ko tatalikuran. You draw nigh to me, and I will draw nigh to you. That is the promise of God. Kung ibuhos mo sa Kanya ang iyong puso, makikita ng Panginoon and God will embrace you. Kaya malapit na naman ang December. Siguradong sigurado, nag-aantay kayo ng mga dalaw ninyo. But ito mga kapatid, wala ka mang dalaw, araw-araw nandyan ang Panginoon na pwedeng dumalaw sa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, anong gagawin natin? Kung ganyan po ang ating Panginoon. Alam niyo doon sa Isaiah chapter 12, verse 2. Sa Isaiah chapter 12, verse 2, sabi niya, surely, God is my salvation. I will trust and not be afraid. O, napakaganda o. The Lord Himself, the Lord Himself is my strength and my song, and He has become my salvation. See? Behold, God is my salvation. I will trust in Him. Magtiwala tayo sa Panginoon. I will not be afraid, sabi ni Isaiah, hindi ako natatakot. Siguro natatakot kayo kung ano po ang resulta ng buhay ninyo. Natatakot kayo kahit malapit na ang iyong paglabas diyan sa kulungan. Natatakot kayo dahil alam ninyo, parang walang direksyon ng buhay ninyo. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang matakot. Ang Panginoon, idadirect niya. Siya ang salvation natin. Siya ang gagawa ng paraan. Siya ang gagawa ng paraan. Kaya sabi niya, I will trust, I will not be afraid. Sabi ni Isaiah, for the Lord is my strength. Siya ang aking kalakasan. And my song. Ibig sabihin, patuloy pa rin tayong magpuri. Patuloy pa rin tayong maglingkod sa ating Panginoon. And He has become my salvation. Alam niyo mga kaibigan, ganito yan. Kung ang Diyos ang may hawak sa buhay natin,
Baka sabihin ninyo, no? Sila naman ang gumawa sa akin. Hindi ang tatay at nanay ninyo ang gumawa sa inyo, sa atin. Ang Diyos pa rin. Ang tatay at nanay natin, sila lang ang instrumento. Baka sabihin mo, Pastor, patunayan mo nga. Patunayan ko. Kung tao sana ang gumagawa ng tao, walang mag-asawa na walang anak. Right? Am I right? Maraming mag-asawa naghihiwalay dahil wala silang anak. Marami din mag-asawa na gusto nilang stop na magkaanak pero nadadagdagan pa rin ang anak. Kung minsan kahit mag-take sila ng contraceptive, kung minsan nabubuo pa rin ang bata. You see? Yeah. Kaya, kung ang Diyos ang gumawa ng tao at siya ang nagbigay ng buhay at hininga, I tell you, hawak din ang Panginoon ang kinabukasan natin. At mas alam ng Panginoon ang mabuti para sa iyo, para sa iyong kinabukasan, kaysa pagkaalam mo ng iyong kinabukasan. Kaya po, sabi ko, kaya napakaganda po yung talagang magtiwala tayo sa Panginoon. Ipagpatuloy natin. Kung minsan hindi natin alam ang direksyon ng buhay natin. Sa katotohanan, gano'n. Ano kaya mangyayari sa buhay ko? Ano kaya mangyayari sa pamilya ko? Pero ito ang tandaan mo, kapatid. Kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Panginoon, ipasakamay mo lahat ang Panginoon ang iyong kapalaran. Ang Panginoon mas alam niya ang kanyang ginagawa kaysa pagkaalam mo. Kaya mga kaibigan, sabi niya dito sa ating nabasa na God is my salvation. I will trust in Him. Magtiwala tayo sa Kanya. Why? Because doon sa Nahum, sa last verse natin, dito sa Nahum, chapter 1, verse 7. Sabi niya, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. You see, the Lord is good. Si Yahweh ay napakabuti. Sabi niya, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan or problema. Napakabuti ang Diyos. A refuge in times of trouble. Yung refuge, alam niyo, ang refuge na sinasabi, dito sa Hong Kong may refuge tayo. May refuge tayo dito. Ang refuge, kaya yung mga nataterminate na walang pinupuntahan, ayan, kinukupkup namin. Ganon. Kinukupkup namin. Siyempre, kung pupunta sila dito sa refuge, they are safe. May tutulugan sila. May kakainin sila. Kaya nga, yung tumitira dito, alam niyo, yung tumitira dito, tumataba sila. Hindi lang tumataba. Gumaganda pa. Alam niyo kung bakit? Because, alam nila, secure sila eh. Yan, secure sila. Hindi sila napapabayaan. Ayan, kahit may problema sila. Kung may problema sila, sinasamahan namin sa korte. Sinasamahan namin sa immigration. Sinasamahan namin sa agency maghanap ng another amo. They are secure. You see? Kaya sabi niya dito, He is a refuge in times of trouble. Kung tayo lalapit sa Kanya, kung tayo sisilong sa Kanya, hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo tatalikuran ang ating Panginoon. At sabi po dito, ang mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan or He cares for those who trust in Him. You see? Kung tayo magtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan.
Alam ng Panginoon kung ano ang kalagayan natin. Alam ng Panginoon kung ano ang problema mo. Alam ng Panginoon kung ano ang situation mo. Alam ng Panginoon, kahit ngayon, alam ng Panginoon kung ano ang iniisip mo. Pero ito po ang pinasisigurado ko mula sa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Nandiyan ang kamay ng Panginoon para tayo'y tulungan sa ating mga sitwasyon. Kaya ito po ang mga advice ko, mga kapatid, mga kapamilya. Magtiwala, magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag kayong magsasawa na magpuri, makinig at mag-obey. Tumupad sa salita ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, hindi siya natutulog. Alam niya ang tunay na puso na nanampalataya sa Kanya. Kayong mga tatay, kayong mga nanay, sino ang mga tatay dyan? Itaas na ang kamay. Mga tatay. Okay. Ang mga nanay. Sige, taas ang kamay, yung mga nanay. Okay. Kayong mga tatay, kayong mga nanay. Hindi ba, kung ang anak ninyo ay napakabuti, kung ang anak ninyo ay napakabuting bata yan, masunurin, at kung siya'y hihiling sa inyo, nagagalak ang puso ninyo na ibibigay kung ano ang hinihiling niya. Tama ako? Yes. Dahil alam ninyo, mabuti, masunurin ang anak ninyo. Kung in case man, dahil sa kahirapan, dahil wala, kaya hindi ninyo maibigay. Sigurado, masakit ang puso ninyo na hindi ninyo maibigay ang kailangan ng mabait na anak ninyo. Sigurado yan. Ganon din ang ating Panginoon. Kung tayo'y tapat sa Kanya, kung tayo'y totoo sa Kanya, kung tayo'y mananalig na may katotohanan at taos-pusong ipakita natin sa Panginoon, alam at alam ko po, hindi po tatalikuran ang Panginoon kung ano ang hinihiling ng bawat isa. Kaya mga kaibigan, let us be strong. Patuloy pa rin tayo, magpakatatag tayo, manalig tayo sa Panginoon, at magpatuloy tayo na maglingkod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Say Amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang aking mga kaibigan, aking kapamilya, lalong-lalo na ang mga PDLs, even the officers, the wardens, O God, na nag-aalaga sa kanila. Lord, I pray and I speak your blessing upon each one of them. Strengthen and empower them, Lord, na kahit anong sitwasyon, kakapit pa rin sila sa iyo dahil tunay at buhay ang iyong pangako. Ito pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. God bless everyone. Ibalik ko po